may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Cara, isa sa napakarami ninyong tambalanista. Sumulat ako to share my long journey to happy ever after. Nagsimula ang kwento ko after college. Lumuwas ako ng Maynila para magtrabaho. Natanggap naman ako agad bilang isang management staff sa isang planta. Dito ko nakilala si Drew. 7 years ang tanda niya sa akin. Panganay siya, bunso naman ako. Mabait, masipag at responsableng kuya si Drew sa mga kapatid niya. Niligawan niya ako at kahit wala naman akong feelings for him, sinagot ko. Hindi pa kasi ako nagkaka-boyfriend at gusto ko ring ma-experience. Mag-isa lang ako sa Maynila kaya nang yayain niya ako na magsama na kami, pumayag ako. Pero na magsama kami, nabuntis ako at pakiramdam ko, gumuho ang mundo. Marami kasi akong plano sa buhay at hindi kasama doon ang pagpapamilya. Hindi ako naniniwala sa kasal kasi lumaki akong walang tatay at walang kahit isang matinong lalaki sa pamilya namin. Kaso, hindi pumayag ang nanay na hindi ako magpakasal. Nakakahiya daw. Nung araw ng kasal ko, gusto kong tumakas pero hindi ko tinuloy dahil baka naman atakihin si nanay at masisi pa ako. Kaya kahit labag sa loob ko, nagpakasal ako. Kinailangan ko mag-resign sa trabaho dahil bawal ang mag-asawa sa pinagtatrabahuhan namin. Umuwi ako ng probinsya at hindi na nakapagtrabaho dahil sakitin ang anak ko. Gabi-gabi akong umiiyak dahil pakiramdam ko, there is no way for me to achieve my dreams anymore. Drew knew what I was going through. Sabi niya, pwede ko naman daw iwan sa kanya ang anak namin. Magbuhay dalaga daw ako at bumalik na lang sa kanila ng anak ko kung ready na akong maging ina. Hindi ko naman ginawa dahil ayokong maging masama ang tingin ng anak ko sa akin. After a few years, sumunod sa probinsya ang asawa ko. Nadagdagan pa ng 2 ang anak namin. After kong manganak sa bunso namin, nagkasakit ako ng matindi. Mahigit 1 buwan ako sa ospital at mahigit 1 taong nagpabalik-balik pa para sa napakaraming check-ups at lab tests. Nagmistula akong lantang gulay pero hindi nagbago ang pakikitungo ni Drew sa akin. Nag-resign siya sa trabaho para maalagaan ako at ang mga anak namin. Kahit alam ko na hirap na siya, hindi siya kailanman nagreklamo. Higit sa lahat, hindi niya ako iniwan. Sa ipinakita ni Drew, naniwala ako sa pag-ibig. May totoong pag-ibig pala talaga. Yung hindi ka bibitawan kahit ang hirap-hirap na. 16 years na kaming kasal ngayon, tambalan. Nakabalik na siya sa trabaho dahil malalaki na yung 3 anak namin. Ako naman ay naging empleyado sa gobyerno. Araw-araw, nagpapasalamat ako dahil we
Ayan, napakagandang kwento naman tungkol sa pag-ibig. Yes. Napakagandang kwento tungkol sa married life of not giving up, 'di ba? Sabi nga daw nila, kabisyo, ang isa sa mga pinaka best na gift na pwede mong maibigay sa iyong mga anak ay yung maipakita mo sa kanila, sa mga anak mo, kung gaano mo kamahal yung asawa mo. Yan. That's right. That's the one of the best gifts that you can give them. Sinabi kong one of the, kasi syempre iba pa rin yung may gift na motor, may iba pa rin yung may gift na cellphone, na mamahalin. Iba pa rin may ibigay ng pera. Correct, di ba? Huwag tayong plastic, partner. Kaya one of the na lang tayo. One of the most important ones. Yan, lahat diba? naman importante. Oo naman. Pero iba pa rin kapag alam natin sa ating mga sarili na tayo po ay magpapakita ng pagmamahal sa ating asawa. Yan. Lalong-lalo na alam nyo po yung best gift din na mabibigay mo sa misis mo, mister, is how you treat your wife. Kasi makikita namang anak mo yun eh. At yung anak mo na yan, dadalhin niya na yan kapag nagkaroon siya ng sarili niya ding pamilya. At dahil dala-dala niya yung ganito pala tratuhin ng isang misis, ganito pala tratuhin ng isang babae, ganito pala tratuhin ng isang asawa, dadalhin ulit yan ng susunod na henerasyon. So, wag po natin na hahayaan na hindi maganda yung treatment sa atin ng ating mga asawa. Kailangan talaga maganda po yung treatment kasi makikita, alam mo, yung mga anak, akala lang natin hindi sila nakatingin pero nakatingin po talaga sila. Di ba nga yung mga maliliit na mga bata, nagugulat tayo, saan niya natutunan yan? Di ba parang ganun. Bawa, isang beses yung anak ko sabi niya, it's so disgusting. Disgusting, kala mo ang puti ng siko. Charot. Di ba may ganun? Pero saan niya narinig? Di ba saan niya narinig? Saan niya nakuha? Di ba? Kasi ganun ka-easily that they can observe, adjust, and listen. Di ba? And absorb. Ganon sila katindi. So akala lang natin hindi sila nakikinig pero nakikinig sila. Akala lang natin hindi sila nakatingin kasi may mga kanya-kanya silang pinagkakaabalahan pero sa totoo lang nakikinig sila. 'Di ba? Sabi nga daw kwento sa akin ni Father JJ. Ang mga bata daw na pag-alaman niya ay mas madaming hair follicles than adults. So parang sa ears. So kahit na daw, hindi mo daw kailangang sigawan ng isang bata for them to hear you. Kasi naririnig nila kahit hindi ka sumisigaw. So una, that's isang paalala, hindi mo kailangan naninigaw. Hindi kailangan pumuputok yung ugat mo sa leeg dahil sumisigaw ka kasi feeling mo hindi ka naririnig. Naririnig ka nila. Kasi mas malinis pa yung tenga ng bata kaysa sa tenga mo. Correct, mas fresh pa eh. Ang lahat ay fresh pa sa kanila. Tingnan mo yung tenga ng mga matatanda, laging ang dumi-dumi. Lagi maraming chismis, ganyan. 'Di ba? So naririnig talaga nila lahat. Yun. So yung akala mo yung mga away ninyo hindi nila naririnig po nila. Yung mga tinginan ninyo na masasama ang tingin ninyo sa isa't isa, akala mo lang hindi sila nakatingin po sila. 'Di ba? At dito sa ginawa ng asawa ni Cara, anong pangalan ng asawa ni Cara? Limot ko na agad. Si Benny. Limot ko na agad. Ayan, sino yun? Drew. Yan, si Drew. Yun, yung ginawa ni Drew kay Cara na sa gitna ng matinding paghihirap, 'di ba? Yung mukha ng lantang gulay, isang buwan sa ospital. Tsaka yung from the very beginning partner, yung sinabi ni Drew sa kanya, sige kung hindi ka pa ready maging ina, bumalik ka na lang, magpakadalaga ka muna. 'Di ba? Ibig sabihin, ganun talaga katindi yung pagmamahal. 'Di ba? At ang ganda nitong example sa mga bagets. Kasi yung mga bagets, pag nagkapamilya sila, ganun nila itatrato yung kanilang mga partner. Domino effect yan eh. Yes! Kung paano nakita ng mga anak mo yung relasyon yung mag-asawa. Totoo yun, tama yung sinabi ni partner. Ganun din yung gagawin niya kapag sila ay nagkaasawa. Tama. And it will pass on to from generation to generation. Correct. So magandang practice yun. Minsan di ba kunyari, nagugulat tayo, bakit ganito yung thinking nung classmate natin? Tapos malaman mo, ay ganito pala kasi yung treatment ng nanay at tatay nila pag nasa bahay nila. Diba? Once na makabisit tayo sa bahay nila, ay ganito pala nagsisigawan, kaya pala itong tropa kong to, lagi din nagmumura. Correct. Kasi nanay at tatay nila, diba, hininga nila yung mura.
Di ba? Nagulat nga ako dati, meron akong classmate, parang ang gaan-gaan ng kamay. Di ba pag sinabi natin magaan ng kamay, yung tipong parang laging nananakit pero sa kanya wala lang. Yung tipong makabatok, hindi naman tayo close. For example, di ba? Yung simpleng nagtatawanan tayo pero nananakit ka habang tumatawa tayo. Tapos yung pala, sa bahay nila ganun sila. Correct. Nagsasakitan sila na akala nila wala lang. Pero pag nasa labas ka na, doon mo malalaman na, teka, nadala ko pala yung nangyayari sa loob ng bahay. Yes. At nakita lang yun sa nanay at tatay nila. Diba, ganun yun mga kaibigan, na again, na ipapasa yun sa mga susunod na generation. Correct. So maging maingat tayo pagdating sa mga ipinapakita natin sa mga anak. And this is one good example. Correct. Diba, yung ginawa ni Drew at ang ginawa ni Clara. Magandang example yon na pinapakita sa kanilang mga anak na sana manahin natin. And another lesson that we can get from this love story, it's not always it's not always fun. Correct, diba? Hindi talaga. Ang daming paghihirap na pagdadaanan. It's a roller coaster ride. Isipin mo, 'di ba? There was a point in their marriage na naghiwalay sila eh. Umuwi ka na muna sa inyo. Pero ibigay mo sa akin yung anak ko. Diba? Pero nagkasundo sila. Pagdating doon, nakabuo pa rin pala. Oo. Sunod ako dyan. Diba? Oo, diba? Konting kembot lang, buntis agad. Nakadalawa pa nga, diba? Iba din to si Cara at si Drew. Natapunan lang ng brief, buntis agad. Iba din talaga. Diba? Nagpamiss si Clara eh. Si Cara. Si Cara, diba? Uwi muna ako sa probinsya namin. Hindi nakatiis si Drew. Diba? Susunod ako dyan. Yeah. Oo, nagulat kami. May dalawa na agad kayong anak eh. Tama. Diba? Nasundan ka agad. Hindi, tsaka alam nyo po, para dun sa mga ikinasal, ikakasal pa lang, papasok sa ganyan, na talagang promise, it's not yung sinasabi ni partner. It's not always fun. It's not always fun. It's gonna be a roller coaster ride. Ready ka dapat na ma-excite, katulad na isang roller coaster ride. Ready ka nga ma-enjoy yung thrill of it, at ready ka ring sumuka. Diba? Dapat ready ka rin sumuka. Kasi may mga times talaga na nakakasuka, diba? Nakakaduwa, diba? Pero ang ganda ng sinabi ni Cara in the end, diba? But they chose to stay in the marriage. Yes. They chose to stay in the relationship. Tapos, diba? Sabi mo nga, partner, gaano ka roller coaster ride? There came a point na naghiwalay pa sila physically, and then when they were together, bigla nagkasakit pa to si ate girl. So, ibig sabihin din, isa pa, hindi po natatapos sa mga problema. Totoo yun. Yun po yung sinasabi natin. Hindi porke pinagdaanan na, hindi sa nega tayo, no, pero totoo yun eh. Hindi porke dumaan ka na sa matindicious the maximum levelation sa pagsubok at napagtagumpayan mo ito, ibig sabihin nun, hindi ka na magkakaproblema ulit. Hindi yung totoo, di ba? Sunod-sunod yan. Meron ulit problema. Ang ano na lang dito, ang advantage na lang dito is, ngayon mas matatag na kayo, di ba? Kung dati, yung pagsubok na dinadaanan nyo, medyo mga pabebe, mga pagsubok lang, di ba? Kapag dumaan kayo sa matindicious na battle, madami kang matututunan na na lesson diyan eh. Sabi nga, 'di ba, suffering teach endurance, 'di ba? Yung mga trials gives us lessons. So itong mga ganyang klase mga pagsubok, dadaanan ulit. Kaya lang medyo matibay ka na. So kaya mo na ito kasi nadaanan yun eh. Correct. Tapos pares pa kayo, 'di ba? Pamilya kayong hinarap yung pagsubok na yun. Ganon. Diba? You're now stronger and wiser, correct. bigger and bolder. Tama. Gusto niyo yun? Diba? Mas bold kayo ngayon. So true. Baka makalima pa si Cara. Mas bold sila ngayon. So, good luck po sa lahat ng mga bagong kasal. Yan po yung mga harapin nyo. Yung mga hinarap ni Cara at Drew. Nako. Iba rin yung kwento ninyo. Diba? May mas malala pa nga Meron dyan. din. Diba? May mas matindihan pang kwento dyan. Correct. But they chose to stay in the relationship. Yes. Ganun yun. Diba? Yung parang pipiliin mo pa rin siya. Totoo Pipiliin yun, mo pa rin to be with that person. Yun talaga yung tunay na sa hirap at ginhawa. Totoo. Diba? Through thick and thin, yun po talaga yun. Totoo yun. Maraming pagkakataon na magagalit ka. Maraming pagkakataon na isusuka mo yung asawa mo. Parang nakakasuka naman to. Diba? Mga gano'n. Nakakasuka na yung sitwasyon. Not necessarily yung asawa lang. Yung sitwasyon, nakakasuka. Napapagod ka na. Ganyan. Pero tuloy lang. Laban lang din naman forever yan eh. Totoo. Ibig sabihin, yung whatever your situation is, hindi naman forever yun. Because it will change. Yes. Diba? You chose to stay in the relationship. There will be times that you'll get mad. You'll be angry. Diba? Susuka mo nga. But most people stay in the relationship. Kasi yun yung pinangakuan nyo sa isa't isa nung kayo ay kinasal. Diba? Tama. Lagi mo rin tatandaan, kung marami ka nakikitang mga pagkukulang sa asawa mo,
lagi mong tatandaan may mga pagkukulang ka din. Yes. Diba? Ay, ikaw lang tong masyadong reklamador. Diba? yung kasama mo, hindi lang siya nagreklamo, pero meron din siya meron ka din mga kapintasang pinipili niya na lang intindihin, pinipili niya na lang na lunukin kahit nakakasuka yung kahit gusto niya na isuka. Diba? Choosing to stay in that marriage, it's a good choice and it's the best gift that you can give to your kids, 'di ba? Tama. Yon. Salamat sa pagtutok this Feel Good Tuesday. Yon, 'di ba? Pero syempre, meron din namang mga ibang mga cases na kunyari binubugbog na, wag mo syempre, wag na nating ipilit. Oo. If that relationship gives you so much pain physically, mentally, and emotionally, then you have the reason to stay out of that relationship. Tama. Pero kung yung mga normal na away-away, mga pagsubok. Hindi ka pinagsaing ng asawa Correct. mo kasi, di ba? Tapos nag-away kayong dalawa. Ano ba yan? Nagutom ako, hindi ka nagsaing. Then, ayoko na sa relasyon to, uwi na ako sa bahay namin. Then, there must be something that you have to fix to fix in your mindset. Pero yung talagang yung mga pagsubok na mga matitindi, parte talaga yan. Yung mga pagbubugbog, yun yung sinasabi natin, wag mo ipilit yan, binubugbog ka na pipilit mo pa just to stay in the marriage, no? Just because you want to prove that separation is not an option. Hindi naman. May ganong sa case-to-case basis. Minsan wag nating literally intindihin. Oo. Diba na, stay in the relationship daw. Diba? Kahit binibitin ka na patiwarik ng asawa mo, binibigti ka na, diba? Sa true. Araw-araw binabalatan ka ng buhay. Nakadipa kang ganot, sila latigo ka. Correct. I want to stay in the relationship kasi sabi nila. Kasi gusto kong patunayan that separation is not an option. Hindi naman yung ganun, diba? Tatlo na lang yung daliri mo sa paa kasi hindi isa-isa na, tapos mag-stay ka pa rin sa relationship. Hindi naman din sa ganun, diba? Pero yung pagsubok, it's really part of it. Parte talaga ng ng buhay ng isang relationship. Roller coaster ride, ika nga. Partner, batiin lang natin kasi nagse-celebrate ng kanyang birthday today bago ko makalimutan. Batiin lang natin ang happy birthday. Ating masugid na tambalanisa na si Darren Sembrano. Happy birthday, Darren! Ang tagal mo nang hindi nakakabisita sa amin dito sa Love Radio, ha? Si Darren, di ba singer yan? Sembrano. Espanto yata yun. Yan. Christina Cantillas, good morning. Tambalan daw. Hello sa'yo. Hello, morning. Yan. Sabi ni Mami Joanne Fernando, kami ni Hobby, we always say I love you and thank you to each other. Kaya yung mga anak namin, laging may I love you and thank you. Kasi promise, akala lang talaga natin hindi sila nakikinig, pero nakikinig sila. Yes. They know what's happening. Oo. They're very observant. Aware talaga sila Mas sila pa nga yung mas malalim na mag-isip tungkol sa mga bagay-bagay. Akala lang natin wala lang. Ang isa sa mga very recent na perfect example ko dyan, partner, yung muntik na nga tayong masabugan ng fireworks nung hosting natin, 'di ba? Sa atin parang nakakatawa lang, parang ang nakakatawang isipin na baka huling hosting na natin to, parang ganun. Pero para sa anak ko, talagang isa siyang napakalaking big deal. As in sobrang, why didn't they tell you to move back? Why didn't you tell me that happened? 'Di ba? Parang ganoon. Kasi akala lang natin wala lang sa mga anak natin yung mga kinikwento natin at sinasabi natin. Pero sa kanila big deal yun. Ganun katindi. Tapos doon mo marirealize na, oo nga no. What you think are little things are actually the big things. Kaya nga 'di ba kapag yung mga anak natin na nagkukwento sa atin when they're small, we have to really listen to them. Kasi when they're small, etong mga kinikwento nila are the big things for them. And ito din yung mga when they grow older at alam nila nakikinig ka sa mga big things for them, even when they're older, they will share with you Kasi alam nila na nakikinig
nakikinig ka sa kanila. Ganun sila. O ngayon, kung di ka pa ready sa mga ganyang klase mga responsibilidad, huwag ka muna pumasok sa mot-mot. Huwag ka muna magjusawa. Kasi may ganyang klaseng responsibility yung pagkakaroon ng Junakis. Isipin mo yun dadali niya sa susunod na henerasyon kung paano yung magiging relationship mo with your partner. Ganun. Correct. Agree ako doon. Minsan, nag-e-enjoy lang tayo sa idea na, ay, masarap yung magpakasal. That we're married, ganyan. Tsaka yung peer pressure din, na parang, kasi lahat ng mga kaibigan ko nag-ikinasal na at bongga ngayong kasalan nila. And every time you get to see their pictures, na parang, ay, sana ako rin. Diba? Nakaka-engage yung mga ganung pictures, but once you're there after that ceremony, 'di ba? Kapag nasa isang bahay na kayo. 'Di ba? The real work begins. Yes. Kaya nga sabi ang sinasabi ko lagi, marriage is not a noun, it is a verb. Kasi may kasama po siyang it's what is a verb? A verb is an action word, 'di ba? So, ito po ay pandiwa. 'Yan. So, ibig sabihin, kailangan talaga may pag-exert ng effort, ganun. Totoo 'yan. At kung hindi ka ready sa mga ganyang bagay, 'di ba? Wag muna. Wag munang pasukin. Sunod-sunod na kasi 'yan eh. So, lalo pag responsibilities mo, 'di ba, sa asawa mo. Thereafter, your responsibilities to your kids. Kung hindi ka pa handa na magpalit ng lampin, 'di ba? O nag-diaper, hindi ka handa na magpadede ng mga anak, hindi ka handa na magpaaral ng mga anak, hindi ka 'di ba? Hindi wala pa sa isip mo 'yan, then hindi pa ito yung tamang panahon para wag na muna. Tama yung sinabi ni Drew, magpakabuhay dalaga ka muna. Totoo. Buhay dalaga ka muna dyan. Kung di mo nakikita na pag-aaralin yung mga anak, di ba, parang hindi mo nakikita na, ay, may responsibility pala ako to feed them. Di ba, may responsibility pala ako to change clothes every day. Di ba? Di ba? Ay, lumalaki pala sila. Bibili ulit ako ng bagong clothes. Yan, di ba? Yung mga ganun. Then, hindi pa yun yung time for you. Okay? Kasi salamat. Everything is a responsibility once you're there. Yes, totoo yan. Hindi siya yung nakakatuwa lang magpakasal. Yeah, salamat Cara for reminding all of us, 'di ba, na ganito pala ang magpakasal. Na ganito pala na kailangan din palang to stick to it, to stick with your partner sa gitna ng lahat. 'Di ba? Wag yung sa unang beses na magkakaroon ng problema ng issue goodbye na agad. Oo. Uwi na probinsya. Magpapakadalaga na lang ganun. 'Di ba? May problema pala ayoko sa bahay na tuuwi na lang muna ako sa amin, 'di ba? Sa probinsya na lang muna ako. Mabuti mabait si Drew, sige, magpakabuhay dalaga ka muna. Or kung actually hindi nga siya nag-impose binigyan ka pa niya ng option. Tama. 'Di ba? Sinabi niya, kung gusto mo, sige, doon ka muna, magpakabuhay dalaga ka muna. Hindi ka niya pinagtulakan. Tapos binigyan ka pa ng isang option. Kung nahihirapan ka na talaga, you can give me back my kid, 'di ba? Ako muna ang mag-aalaga. Diba? So inako niya pa rin yung responsibility, and he gave you the freedom na i-enjoy ang buhay dalaga sa probinsya. Diba? So in this case, sobrang bait ni Drew. Hindi imposed yung mga bagay na ginawa mo. It's your choice. It's your decision. Binigyan ka pa nga niya ng option. Bait ni Drew, no? Totoo. Sabi ng mga iba, sana all. Diba? Hindi ganoon na parang, ay, na-discover ko, may problem ako sa'yo. Ay, ayoko na sa bahay na to. Ay, ganito pala, nakaka-stress pala yung buhay mag-asawa. Uuwi muna ako sa amin. Hindi ganoon. Ganon yun. Ayoko na dyan, doon muna ako sa nanay at tatay ko. Hindi ko na pala carry. Diba? Diba? Pala? Nag-leave and cleave ka pa. Oo nga. Nagsarili pa kayo. Kung every time na may problema, uuwi ka. Diba? Naman talaga. I mean, gets naman natin na hindi agad, nag-a-adjust. May adjustment period naman, lalo-lalo na sa mga una Sa mga unang taon, may adjustment period. That's why it's a roller coaster ride. Oo, pero stick with it. Lagi po natin tatandaan, marami din naman po silang mga strength. Diba? Lagi nating ima-magnify yung strength versus the weakness. We always say that. Correct. Ayan. Salamat Salamat sa pagtutok sa amin this Feel Good Tuesday. Bren and JM, thank you for visiting the Tambalan. Magpapakasal na ba kayo? Ay,
Nagulat sila. Pagkatapos ng lahat ng mga... Pagkatapos ng lahat. Meron silang intention to get married. Ano ka ba? Live? Partner live. Huwag nating i-live yung mga ganyan. Off-air na. Saka natin sila chikahin, di ba? They have their own partners. So, ay, nako. Basta, pag-isipan nyo muna mga bagay-bagay, mga kabisyo. It's a serious responsibility. Seryosong yan. Seryosong papasukang responsibilidad yan. Lang na. Magpakasal tayo kasi masarap ang suot na kasi cute eh. Maganda may SDE correct. Tsaka, di ba, sabi nila, magpakasal na daw. Di ba? Tsaka, ako na lang yung single sa amin. Di ba? Mga gano'n. Hindi yun ganun. Ano yan? Lulunukin ang lahat. A lot of responsibility. Correct. Okidokes. Salamat. Thank you mga tambalanisa sa pagtutok. Enjoy your day! Bye-bye!